July 6, 2024. Ngayon magbibigay ako ng update about coins.ph and Coins Pro. Dito makikita natin kung anong mga bagong features ng coins.ph and Coins Pro. Disclaimer: the information provided on this channel is for educational and entertainment purposes only and should not be considered as investment or financial advice. Cryptocurrency investing involves risk and may not be suitable for all investors. You should always do your own research and due diligence before making any investment decisions. We do not guarantee the accuracy or completeness of any information presented on this channel, and we will not be liable for any loss or damage arising from reliance on such information. Kapag nag-open tayo ng coins.ph sa web, ito ang makikita natin sa homepage. Sa taas yung total balance and sa baba yung crypto prices. Click natin dito sa view all prices. Sa taas, makikita natin yung new coins. So yung mga bagong available na coins sa coins.ph Coins Pro. Sa baba naman yung mga prices. Example, yung USDC. So ang price niya ngayon is 58.778. Okay, so click natin sa portfolio. Makikita natin dito sa portfolio yung total balance. Okay, so ngayon meron akong available na 5,634.14. And sa baba naman yung mga asset or yung coins, okay, yung balance ng coin. Example, meron akong 11,724.11 CBX or Crap Bytes token. Ang value niya sa peso is 3,888.88. Sa Ethereum naman, so meron akong 0.00744,933. So ito naman yung equivalent niya ngayon sa peso. And also sa Polygon, so meron din akong 14.892675 Matic. Okay, so paano naman mag-cash in or cash out dito sa coins.ph? Ngayon, click natin dito sa PHP para sa cash in and cash out. Dito sa taas makikita natin ang cash in and cash out button. Okay, try natin dito i-click ang cash out button. Sa cash out, ang top picks is GCash, BPI, Union Bank of the Philippines, BDO Network Bank, and Metro Bank. Okay, so kung wala sa top picks, yung banks na gusto natin gamitin, sa baba, nandito yung mga available na banks dito sa cash out ng coins.ph. So marami itong banks na pwede natin pagpilian. Okay, sa cash in naman, so try natin sa cash in. So halos pareho lang naman. So top picks is GCash, ShopeePay, Union Bank of the Philippines, BDO Network Bank, and BPI. And then same, so nandito sa baba yung mga banks na available. Okay, so ngayon try natin mag-cash in using GCash. Okay, so try natin ng GCash. Sa GCash, meron tayong dalawang option, InstaPay and PesoNet. Sa InstaPay, so within 10 minutes, so free. So walang charge kapag mag-cash in tayo sa InstaPay. Sa PesoNet, so free din siya, kaya lang next banking day. Okay, nasa baba yung instruction. So, first, select send money to a bank account on your wallet app. Okay, so number 2, choose InstaPay as transfer option. And number 3, so ito yung mga details na kailangan natin ilagay sa GCash. Okay, so ngayon open natin sa GCash. Okay, so hindi ko na ipapakita yung GCash dito sa video. Okay, so ang gagawin lang natin sa GCash, open natin yung GCash and then select natin sa transfer. Select natin yung, okay, so makikita natin sa baba ng mga banks, meron siyang view all. Select natin sa view all. And then hanapin natin yung DCPay. Okay, sa GCash, sa bank transfer, select natin sa DCPay / coins.ph. And type natin yung amount. Okay, so ngayon try ko muna 500 pesos. Sa account name, so kung ano yung account name ng coins.ph,
And account number, kung ano yung nakalagay dito sa coins.ph na account number. And kapag okay na yung details, so click natin sa GCash sa send money. And so kung nasa GCash tayo, so wala namang ibang option tayong makikita. So ang nakalagay lang dito is yung InstaPay. So click lang natin sa checkbox ng ng GCash yung I confirm. Okay, so and click natin yung pay button sa baba ng GCash. And kapag nasend na natin sa GCash, click natin dito sa done. Okay, so sa coins.ph, so nakalagay dito, so free sa InstaPay. But kung mag-transfer tayo sa GCash, makikita natin so meron siyang fee, so 15 pesos. So, click natin dito sa done. Kapag na-send na natin from GCash to coins.ph, ang gagawin na lang natin is mag-aantay na pumasok sa wallet ng coins.ph. Ngayon, check natin sa portfolio. Click natin sa peso. Okay, sa peso balance, so pumasok na. Okay, so dito sa baba, makikita natin sa cash in. Okay, so ito. So cash in, so 500 pesos today. So halos wala ngang 1 minute. So pumasok na yung cash in from GCash to coins.ph. Okay, so yan ang pag-cash in sa coins.ph. Ngayon ipapakita ko naman kung paano mag-trade or mag-buy and sell ng coin dito sa coins.ph. Sa homepage makikita natin yung buy crypto and sell crypto button. Now, try natin dito sa buy crypto. So, sa buy crypto, ang makikita lang natin is yung coin and then yung price. Okay, select natin itong metal core. Okay, so dito sa buy, so pwede natin i-type yung amount or select natin yung maximum amount. Okay, kaya lang kapag yung buy button and sell button ang ginamit natin, so hindi natin makikita yung chart. Okay, so para mas kompleto yung tools natin sa pag-trade, so pwede natin gamitin yung spot trade option dito sa baba. Okay, so click natin sa spot trade and papasok tayo dito sa Coins Pro. Ito ang trading platform ng coins.ph, ang Coins Pro. So dito pwede tayo mag-spot trade. So mas detailed or mas marami tayong tools na pwedeng gamitin dito kapag mag-buy and sell ng crypto. Okay, so dito sa left side, so makikita natin yung available pair. Okay, so example sa PHP, so pwede tayo mag-trade. Example is BTC or Bitcoin PHP. Okay, so pag nag-click tayo ng pair, makikita natin dito sa chart. Okay, so ito na yung price ng BTC PHP. Okay, so kung gusto natin mag-trade using USDT, click natin sa USDT. Okay, so ito yung available pair para sa USDT. Okay, so example, BTC USDT or Bitcoin USDT. Okay, so ito naman yung chart ng BTC USDT. Okay, kung gusto natin bumili ng Bitcoin, okay, select natin dito sa buy. Okay, so buy BTC, kaya lang dapat meron tayong available balance sa USDT. Okay, so ako ang balance ko is PHP. So ang gagawin ko, dito ako magde-trade sa PHP pair. Okay, so maghahanap ako dito ng asset na gusto kong i-trade. Okay, so pwede rin tayo mag-select ng mga favorites coin. Okay, so itong mga naka-highlight na star, so ito yung mga favorite. Okay, pwede natin i-select dito sa favorites. Okay, so ito yung mga favorites pair na napili ko. Okay, so combination na siya ng PHP and USDT. Okay, so example, gusto natin bumili. Okay, so ngayon ito-try kong bumili ng BNB. Okay, so dito naman yung time frame. Okay, ito yung 1 minute,
So 1 hour. Okay, so 1 day or daily time frame, 1 week. Okay, sa daily, so ito yung makikita natin sa chart. Okay? So bawat candle niyan is 1 day. Okay, so kung 1 hour, kaya makikita natin so magkaiba yung chart ng 1 day and 1 hour. Okay, so magkaiba. So dito sa 1 hour halos nasa taas na yung price niya. But sa 1 day, okay, sa 1 day kasi ito yung mga long term na trade. Okay, so ito yung iti-trade ko ngayon. So bibili ako ng BNB. Sa buy price is set ko siya sa 29,000. Anyway, so long term lang naman itong trade na gagawin ko. So okay lang magantay na mahit niya yung 29,000. Kasi sa 1 hour, so medyo mataas na yung price ng BNB. Sa tingin ko, bababa pa naman yung price ng BNB. Okay, so sa amount, 0.0172. So 100%. Okay, kapag okay na yung price and amount, so click natin dito sa buy button or buy BNB. Ngayon, makikita natin dito sa open order. So, nandito na yung trade na ginawa ko. So, ang price niya or ang pair is BNB PHP. So, type is limit. So, buy. And price niya is 29,000. And ang amount is 0.0172 BNB. Okay, kapag nag-execute siya, kapag na-hit niya yung 29,000 na price, magkakaroon ako ng 0.0172 BNB. And para kumita ko, so dapat ma-sell ko siya na mas higher dito sa 29,000 price. Okay, so yan ang pag-trade dito sa Coins Pro. Okay, so hanggang dito na muna. And abangan nyo na lang yung mga susunod na updates na gagawin ko about Coins Pro and Coins.ph. Okay, so hanggang dito na muna. Good luck and God bless.